Mga kapuso, tumaas na ng 500 hanggang 700 pesos ang kada sako ng presyo ng pataba bunsod ng mega oil price hike ayon sa Sinag. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukod sa transport sector, apektado rin ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga magsasaka dahil bukod sa petrolyo ay tumaas na rin ang presyo ng fertilizer. Abala na sa pagbibilad ng palay ang mga magsasaka na ito sa Mangaldan, Pangasinan. Pagkatapos na mabilad, ay ibebenta na rin nila ito sa mga miller. Ngayon pa lang, magtatabi na raw ng budget ang ilang magsasaka para sa pambili ng pataba para sa main cropping sa buwan ng Hunyo. Problema raw nila ngayon ang mataas na presyo ng pataba. Kailangan may bibigay din ng gobyerno para sa mga magsasaka para hindi rin po sila mahirapan na ng mga abono ng palay para hindi rin po masyadong tumaas yung kawawa yung mga magsasaka. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ilang araw matapos ang mega oil price hike ay biglaan na rin ang pagtaas sa presyo ng pataba. Mula sa dating 1,500 pesos, mabibili ito ngayon sa 2,000 hanggang 2,200 pesos kada sako. $400 before the war. Ngayon, nasa $700 per metric ton na. Ang laki ng tinaas ng fertilizer. Kung tumaas yan, yung inputs tataas. Yun ang malaking problema natin. Batid daw ng SINAG ang dagok ng pagtaas sa presyo ng pataba. Idagdag pa ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, kaya't asahan na raw ang pagtaas ng production cost sa palay. Bunsod nito, hihilingin daw ng SINAG sa national government na magkaroon ng fertilizer subsidy. Nag-meeting kami ng Department of Agriculture. Ang suggestion namin magbigay ng 6,000 pesos kasi may presenta sila kay Presidente. Ayon sa SINAG, prioridad na mabigyan ng fertilizer subsidy ang mga palay farmer na magtatanim ngayong cropping season. Chris, ayon sa SINAG, 6,000 per hectare ang nire-request nila sa national government na fertilizer subsidy sa bawat farmer. Ibig sabihin, kung ang isang magsasaka ay mayroong 3 hanggang 4 na hektaryang palayan, ay makakatanggap siya ng 18,000 hanggang 24,000 na fertilizer subsidy. Ayon sa SINAG, umaasa sila na mabigyan yung kanilang kahilingan at mapagbigyan nga ng national government. Ayon naman, Chris, sa Department of Agriculture, taon-taon naman na mayroong fertilizer subsidy na ibinibigay sa magsasaka kahit pa nga noong time na hindi pa ganun kataas yung presyo ng produktong petrolyo. Pero dahil na rin sa matinding pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at dahil na rin sa biglaang pagtaas sa presyo na rin ng fertilizer ay medyo mas mataas ngayon yung nire-request ng SINAG na ibibigay na assistance o cash assistance, fertilizer assistance sa mga magsasaka. Meron na ring listahan, Chris, master list ang iba't ibang mga agriculture office sa probinsya ng Pangasinan. Nakalista doon yung pangalan ng mga magsasaka, ganun din sa kung gaano nga ba kalawak yung kanilang tinataniman ng palay para in case na maaprubahan ng national government yung request ng SINAG ay maibigay ng mas maayos yung assistance para sa mga magsasaka. Samantala, Chris, ay umaasa naman ang mga magsasaka na matulungan sila ng national government lalo pat hindi biro yung kanilang pinagdadaanan sa ngayon mula doon sa presyo ng produktong petrolyo na kailangan nila yung fuel para sa kanilang mga agricultural machineries ay tumataas na nga rin sa ngayon ng presyo ng fertilizer. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.